Bigha ng Panginoon, ang sinong ang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva mong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, sa pagpapatakbo ng aming buhay, malayo sa pamantayan ng pagmamahal na iyong iniata sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa pag-aabuso po namin sa aming kalayaan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa hindi namin pagbibigay ng sarili para sa kapakanan ng aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa binyag, upang ang pinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ay siyang laging maging lakas para kami ay maligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama ni na Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umunawi, binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-aatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasiya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyosan ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid.
Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y naggalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Nahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka tawitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawang ko. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo, yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Poon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Magsitayo na po ang lahat. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga.
at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Paano po kayo magmahal? I'm sure merong tayo, bawat sa atin merong minamahal. Tama po ba? Pero paano niyo po ilalarawan yung paraan ninyo ng pagmamahal? Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ay maliwanag. Meron siyang minumungkahi. Ang uri ng pagmamahal na nais niya at iginagawad niya sa atin ay ang pagmamahal ng isang kaibigan. Meron sa atin, I am a slave of your love. Alipin ka ng pagmamahal ng isang tao. Pero ang gusto ng Panginoon, ang inihahain, iniaalok niya sa atin, ang nais niyang pagmamahal sa atin ay pagmamahal ng isang kaibigan. Love of a friend. Bakit kaya? Tingnan muna natin, nung panahon ni Jesus, institution po ang alipin. No? Slavery. It was an institution. Ibig sabihin po, pangkaraniwan po ang may alipin nung panahon ni Jesus. At kung babalikan natin ang uri ng buhay o ilalarawan natin ang buhay ng alipin, malayong malayo po sa pagiging kaibigan. Halimbawa, ang alipin po nung panahon ni Jesus ay binibili. Ibig sabihin, mayroong nagmamay-ari. You do not own your life. Pagmamay-ari ka na kung sino ang bumili sa iyo o kung sino yung pinagkakautangan mo. Ibig sabihin po, wala kang karapatan, wala kang kalayaan. Wala kang sariling identity. Pwede kang parusahan ng iyong amo kahit hinala lamang, hindi pa napapatunayan na may kasalanan ka, pwede kang parusahan agad sa kapritsyo ng iyong amo. No? Wala kang karapatan. Okay? Yan ang alipin ng panahon ni Jesus. At yan ang malayo sa plano ng Diyos. Dahil ang hinahangad ng Diyos ng ating mahal na pong Jesus Nazareno ay pagmamahal ng isang kaibigan. Kung titignan natin yung mga sumunod na binanggit sa Ebanghelyo, mayroong 3 katangian ng kaibigan na binigyan niya ng diin. Una, ang kaibigan daw, ginagalang ang kalayaan ng kanyang kaibigan. Ang pagmamahal ng isang kaibigan, iginagalang ang kalayaan mo. Kung tunay na kaibigan, ginagalang ang kalayaan mo. Hindi ka itinatali, hindi ka ikinukulong. Malaya ka na magkaroon pa ng ibang kaibigan. Kasi minsan masyado tayong possessive sa kaibigan. Pag nagkaroon ng bagong friend, nagseselos, mag-aaway. May mga magkakaibigan, ayaw na ng iba. Tayo-tayo na lamang. Tropa-tropa to eh. Ano nangyayari? Kapag nagkaroon ka ng kaibigan, may instant kaaway ka rin. Di po ba? Hindi po ganon. Ang tunay na pagmamahal ng isang kaibigan na ibinibigay ng Diyos sa atin ay ginagalang ang ating kalayaan. Kaya ano sabi doon? Sasabihin ko sa aking mga kaibigan kung ano ang nanggagaling sa aking Ama. Ibig sabihin, walang sikreto. Pag walang sikreto, malaya ka. Di ba minsan po, ang paraan natin para makuha, mapasunod yung isang tao, ay meron tayong inililihim para makontrol natin siya. Very controlling minsan tayo. So may mga bahaging ililihim tayo sa pangyayari para yung tao umaasa sa atin.
sumusunod. Kasi yung tao, hindi niya alam ang buong kwento, ang buong pangyayari. Kaya siya ay nagiging alipin. Hindi na igagalang ang kanyang kalayaan. Pero hindi iyon ang uri ng pagmamahal na isang kaibigan na mayroon ang Diyos sa atin. Iginagalang ang ating kalayaan. Kaya nga minsan, kahit tayo nagkakamali, nangyayari at nangyayari. Kahit mali yung ating pinili, nangyayari at nangyayari. Pero bilang isang kaibigan, naroroon ang kaniyang wagas at tunay na pagmamahal. Ang ikalawang katangian ng tunay na kaibigan, ng pagmamahal ng isang kaibigan, ayon na rin sa ating binasa, yung kaibigan po natin, hinahangad ang ating kabutihan. Hinahangad ang ating kabutihan. Kapag tayo ay na-promote, kapag tayo ay nabigyan ng award, masaya yung kaibigan para sa atin. Hindi nakikipagkompetensya, hindi nagseselos, hindi naiinggit. Bakit? Hinahangad niya ang kabutihan ng kaniyang kaibigan. Sa makatuwid, kapag hinahangad mo ang kabutihan ng iyong kaibigan, hindi ka magsasabi ng mga bagay na gagawin ng kaibigan mo na ikasasama niya. Alam nyo, minsan, akala natin tama yung pakikisama o tamang pakikipagkaibigan, yung maling ginagawa ng kaibigan mo, gagayahin mo rin. Ang dahilan mo, pakikisama eh. Tandaan po natin ito. Kapag may pinapagawa o nangyayari ay ginagawa na natin ng mga bagay na masama, na hindi naman talaga natin ginagawa, doon po nagtatapos ang pagkakaibigan. Hindi po pagkakaibigan ang tawag doon. Pag-aalipin po iyon. Kaya wala tayong obligasyon na gawin yung mga bagay na mali at masama na ipinapagawa o itinuturo sa atin ng ating kaibigan. Kaya nga ba, kung maraming nagiging mabuti dahil sa isang kaibigan, meron ding napapahamak dahil sa isang kaibigan. Tandaan po natin, ang tunay na pagmamahal ng kaibigan o ang kaibigan na tunay na nagmamahal, naghahangad ng kabutihan. Pangatlo ay yung tinatawag natin kayang magsakripisyo. Ibinabahagi niya ang buhay niya sa kanyang kaibigan. Naalala ko nung ako po ay high school, alam niya naman nung high school, I think sana ngayon wala na yung bully. Merong bully sa aming klase. Siga, ika nga ang tawag. Ano? Hindi pa bully tawag sa amin dati. Siga. Ayan, siga. Sa klase namin. Ang problema po, ang ginawa itong siga o bully sa aming klase, parang kinuha niya yung baon nung aking kaibigan. Yung kaibigan ko maliit lang. Mas maliit. Nasa unahan nga ng pila eh. Pag pumipila sa flag ceremony. Kinuha. Nahalaman ko. Ang ginawa ko, sinita ko. At parang nabatukan ko pa nga yata. Malayong iisipin mo na batukan ang isang siga. Pero nabatukan ko, feeling ko, ako ay isang tunay na kaibigan. Pero meron palang sumunod na pangyayari. Nung kami, pagkatapos ng lunch break, o paglabas ng eskwelahan for lunch break, ay ako ay hinintay, no? Inabangan, ika nga ang tawag natin sa mga lalaki. Inabangan dun sa labas ng gate ng eskwelahan. No? At ano ang ginawa? Sinugod ako ng suntok. Alam niyo kung ano nangyari? Yung isang kaibigan ko, biglang humarang. Ang nangyari, yung kanyang labi pumutok dahil siya ang tinamaan, hindi ako. Akala ko ako na yung mabuting kaibigan. Yung pala, mayroon pang isang mas mabuting kaibigan na sumalag at sumalo ng suntok na ito. Alam po ninyo, ang tunay na kaibigan, nagbabahagi ng kung ano man ang mayroon siya. Ang tunay na kaibigan, handang maglaan ng oras, handang magsakripisyo, kung minsan nga, handang magmasaktan para sa kapakanan at kabutihan ng kanyang minamahal na kaibigan. Hayaw ng Diyos na tayo'y maging alipin niya. Hindi po. Kung akala po natin yun ang gusto ng Diyos, malinaw ang ebanghelyo.
Hindi niya tayo inaalipin, pero kinakaibigan niya tayo. At ang pagkakaibigan na mayroon, ang pagmamahal ng kaibigan na mayroon ng Diyos, gumagalang sa ating kalayaan, hinahangad ang ating kabutihan, at naghahandang isakripisyo ang sarili para sa ating kapakanan. Ang tanong, tayo po ba bilang kaibigan ng Diyos, tayo po ba hinahangad natin na tayo ay mapabuti? Yun din kasi ang hangad ng ating kaibigang si Jesus. Tayo po ba, ang tanong naman, tayo po ba iginagalang po natin, ginagamit natin yung kalayaan natin para mapalapit tayo sa Diyos at maging maganda ang ugnayan natin sa ating kapwa, maging tapat ang ating mga ugnayan? Tayo po ba bilang itinuturing na minamahal na kaibigan ng Diyos, handa rin ba tayong ialay ang ating buhay sa Kanya? O ibahagi ang buhay natin sa iba? Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayong ni Kristo na kanyang mga kaibigan at inuutusan tayong ibigin ang isa't isa. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa katapatan ng ating mga panalangin. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga tinawag upang mangaral ng Ebanghelyo sa anumang paraan, naway magpahayag ng mabuting balita ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga namumunong politiko, naway matakot sa Diyos at gawin ang nararapat ayon sa mga salita ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway isa puso ang utos ng Diyos na mag-ibigan kahit sa mga pagkakataon ng pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng pagmamahal sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga kapatid nating yumao, naway pagkalooban ng Diyos na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming mga panalangin at loobin mong lumago sa amin ang iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan
ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo ay laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Maging sino pa man tayo, ano pa man ang ating nakaraan, ano pa man ang ating kalagayan, pinili at inangkin pa rin tayo ng Diyos bilang kanyang mga minamahal na kaibigan, minamahal na anak, sapagkat siya ay isang amang nagmamahal sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo, sumira ang loob mo. Ligtas sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang mapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso. Hati-hatiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. sa inyo. Mga
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion at ang Nazareno novena and prayer booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discounts sa mga nag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa ay magwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Lumuhod po tayo para sa panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama, pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo, itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyong lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpapalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang magmahal at magkakaisang kaming magtataguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan
na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.